Ako po si Vanessa de los Santos, 8 years na mula nung nakakilala at tinanggap ang Panginoon sa aking buhay. Nung una po, na may pumupunta sa amin, nag-visit sa amin para i-share or para i-Bible study po kami. Then dumating sa point na dahil ayoko pa nga at may time din po noon na tinatawanan ko sila dahil sa ginagawa nila, dumating yung point na 'pag alam kong dumarating na sila, naririnig ko na yung mga boses nila, sinasarado ko yung pinto. Tapos sisilip ako sa bintana, then kahit tawag sila ng tawag, hindi ako lumalabas. Dumating din po sa point na napakatagal din bago kami sumama sa pagche-church dito po sa COG Madapdap. Ang Lord po yung kumilos. Unang-una, ang mother ko na born again siya, naging mainit siya sa paglilingkod sa Panginoon. Then nung time na dumating na po na kukuhanin na siya ni papa ko papuntang New Zealand, ako po yung sumunod. Yung word na sinabi ng papa ko before siya makaalis, nasa airport kami noon. Sinabi niya sa mama ko na pagpatuloy kayo. That time, yung mother ko yung naging mainit sa Panginoon. Then, nung di pa po ako ganun kainit sa Panginoon, then dumating sa point na sa kakalingkod, sa Panginoon, dumating sa point na dahil may binigay na talent ang Panginoon sa akin through singing, nakita po yun ng dating pastora po namin. Then, sinabihan niya ako, in-approach niya ako na, Van, pwede ka nang mag-backup. Then, dahil po ako na mumuhay pa sa kasalanan at hindi ko pa alam po kung ano yung hindi kalooban pala ng Panginoon, na ang itong temple natin or itong body natin is dito na nanangan ng Panginoon. Hindi ko pa nauunawaan siya nun. Pero that time, pumupunta sila sa amin, talagang sinasabihan ako na, join ka na sa backup, join ka na sa backup, kahit backup pa lang, kung nahihiya ka, gano'n. Then, ako po, todo hindi. Then, dumating po sa point na tatawagin na ako or dumating sa point yung tinatawag na ako ng Panginoon. Hindi ko alam na that time, i-allow ng Panginoon yung situation sa asawa ko and sa anak ko na nagkasabay silang nagkalagnat nun. Then yung anak ko, si Aiden, nagkaroon po siya ng tigdas na totoo. Yung may mga itim-itim. Doon yung time na tapos yung asawa ko na 40 degree po yung lagnat niya. Doon dumating yung time na natutunan kong lumuhod sa Panginoon. Natutunan kong 2 hours lumuhod ako sa Panginoon. Doon yung time na sinurrender ko sa Lord yung buhay ko, sinurrender ko sa Lord kung ano man yung mga sitwasyon na nararanasan namin that time. Then sabi ko sa Lord, hindi ko alam hindi pa ako marunong manalangin, pero yung Holy Spirit na yung siyang nag-guide sa akin. 2 hours yun, nakaluhod ako, nililay hands ko sila, pinagpipray ko sila. Sabi ko, Lord, kung ito na yung time na tinatawag mo ko, hindi ako magdadalawang isip, pero sa tulong mo po, Panginoon, tulungan mo ako kasi may mga hidden sin pa, yung mga naranasan kong yung mga ginagawa ng mga kabataan ngayon, nagyoyosi, nagiinom, dahil nga lumaki kaming hindi namin kasama yung mga magulang namin. Then, nag-aaral kami in high school, college, malaya kami kung ano yung gusto namin gawin. Then, napunta ako sa ganon. Hanggang sa, Lord, sabi ko, sinosurrender ko po ito sa inyo. Kasi kung sa pansarili ko lang, hindi ko siya kaya. At kung ito na yung time na tinatawag mo na ako, isusurrender ko na yung buhay ko, pagalingin mo lang yung anak ko tsaka yung asawa ko. Then, like yun po, habang tumatagal, hindi siya ganun kadali, pero napapansin ko siya habang tumatagal. Nawawala ko unti-unti. Yung pagyoyosi ko, nawawala po siya. Sa biyaya po ng Panginoon na hanggang totally natigil na, nawala na,
sa biyaya po ng Panginoon. Then, dun na yung time na sinurrender ko yung buhay ko sa Panginoon. Binigay ko na yung buhay ko, binigay ko na yung buhay namin. Ikaw na yung magmaniobra sa buhay namin, Panginoon. Habang naglilingkod ako sa inyo, Panginoon, sinusurrender ko itong lahat sa inyo. Dumating ako sa every day. Monday lang po yung pahinga po namin. On fire, nararanasan ko kasi yung love ni Lord, talagang on fire. Lahat, sinasamahan mo sa ministry, napakainit mo, Monday lang yung pahinga. Ganun po pala, pag naranasan mo yung pag-ibig at kadakilaan ng Panginoon sa ating mga buhay. And ngayon po, sa paglilingkod po sa Panginoon, in my 8 years na paglilingkod sa Panginoon, tunay nga na ang Diyos ay hindi nagbago at hindi siya nagbabago. Kung sino po yung Diyos na nagpagaling sa anak ko, sa asawa ko that time, siya rin po yung Diyos ngayon na nagpapala po sa amin. Napakadaming mga kapagsubukan, tines ako ni Lord in financial, sa pamilya ko. Pero kung titignan po talaga natin kung ano yung gustong iparating po ng Panginoon sa atin, tinuturuan niya tayo na mas lalong magpakumbaba, lalong mas dumepende sa Kanya, at maunawaan natin na binuhay tayo sa mundong ito para paglingkuran ang Panginoon at yung maging totoo yung paglilingkod natin sa Panginoon and sa right now sa aming pagbibigay or pag-surrender ng aking buhay. Ngayon po kasama na namin nag-church yung anak ko, yung asawa ko na pinanalangin namin dati. And ngayon, may baby kami na pinag-pray, na binigay ng Panginoon. Kaya, ibinibigay na namin, ito na yung buhay namin, yung mapurihan ang Panginoon. And yung family po namin, si papa ko, mama ko, yung mga kapatid ko, naglilingkod na din sa New Zealand, na unang ginamit ang papa ko, then kaming lahat sa pananalangin ng papa ko, na born again ang buong pamilya. And ibinibigay namin sa Panginoon ang papuri, pagdakila, at pagsamba. And ito na yung buhay namin, yung mapurihan ng Panginoon. Kasi siya lamang po ang nagbigay ng ating mga buhay. Ibigay na natin sa Kanya yung the best na paglilingkod, kung ano po yung hinihingi sa atin ng Lord. And salamat po sa COG Madapdap na ginamit ng Panginoon para po kami ay makakilala ng mas lalo sa Panginoon. Hi everyone, good day. This is Janilyn Pralta from COG Madapdap. So I would like to share to you my testimony how I started in COG Madapdap. So of course, gusto ko lang i-share na since bata pa lang ko, I think if I'm not mistaken, 5 or 6 years old, start na po ako mag-attend ng church sa amin sa Pangasinan as children ministry. And then, as a young people, sumama na rin po ako sa mga youth fellowships, youth camp, until when I got pregnant. Doon po ako nag-start na ma-stop sa pag-church. And I think that was 10 years na katagal na naghahanap po talaga ako ng church dito since nalipat po ako dito sa Pampanga. And dahil po sa paglipat po namin ng bahay, sa sarili namang bahay. Nung una po, sabi ko, Lord, bakit ang layo naman po ng nilipatan namin bahay? Kasi nag-work po ako noon. So, yung naglalakad po ako papuntang office, pagbaba ko po ng jeep, naglalakad po ako pa uwi. And sobrang layo po ng nilalakad ko ngayon nung lumipat kami ng bahay. Until one day, nung nagpapatugtog po ako ng Christian music, narinig po na aming kapitbahay, which is si Auntie Diane. And then natanong niya sa amin kung naging Christian ba, kung Christian ba kami. And yun po, nagsimulan yung, and then mas malapalapit po yung relationship namin sa kanya. Same Ilocano din po sila. So yun po, nagka-sharean kami hanggang in-invite na po kami dito sa COG Madapdap. I think
before pandemic po yun. Pero since nag-lockdown, na-stop po, and nag-online, and praise God kasi bumalik yung ang Sunday worship dito sa church, doon po nag-start lahat. And I really praise God kasi yung pinapangarap ko po noon na maging worship leader, dito ko po nakamit. And dito po binigay talaga ni Lord. Hindi po naging madali kasi kailangan ko pong may gawin. And yun po yung talagang binigay sa akin ni Lord na I made a covenant to the Lord na once na mangyari po yun, I will offer my whole life sa Kanya. And then, ayun na nga po, naging worship leader, naging assistant worship head, ministry head, and until now, sa biyaya ng Panginoon, tayo po ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa Kanya. And I pray and I hope na ito po ay magtuloy-tuloy hanggang sa Kanyang pagdating. And lahat po ng ito, nasabi ko pong hindi po talagang madali. May mga pagkakataon na gusto mo nang sumuko, mag-quit, dahil ang daming mga pagsubok sa buhay. Pero glory to the Lord kasi lahat po yun na pagtatagumpayan natin sa Kanyang biyaya. And yun lang po ang aking testimony. Hi! Ako po si Sister Diane from Outreach Department. Una sa lahat, binabati ko po ang Church of God Madapdap ng Happy 14th Anniversary. At dito po sa COG Madapdap, dito ko po naranasan yung totoong kagalakan, yung totoong maglingkod ka sa Panginoon na buong puso. At ako po ay dito marami po akong natutunan, bagamat hindi po madali ang makorek. So, yun po, nag-submit po ako, kaya po ako nandito ngayon sa COG Madapdap, nagpatuloy po ako. Pero bago po ang lahat, galing po talaga ako sa Cornerstone International Church of God sa Hong Kong po ako nanggaling. At ang ministry ko po is Outreach Department pa rin po ako belong. So, yun po, doon, marami po akong natutunan doon sa Hong Kong na ipinagpatuloy ko po dito sa Madapdap yung mga natutunan ko. Sadyang hinubog talaga ako ng Panginoon doon sa Hong Kong at dito ko pala magagamit sa COG Madapdap yung mga natutunan ko doon. At yung mga natutunan ko po doon, hindi po madali dahil marami akong karanasan na encounter doon, iba't ibang klase ng tao, iba't ibang klase ng pag-uugali. Lahat po, pinagdaanan ko po yon. Ako po ay natuto doon na makisalamuhan ng tunay sa mga tao. Kaya maraming salamat sa Panginoon, bagamat hindi madali yung nakokorek ka, hindi madali yung na pagsasabihan, pero praise God dahil napagdaanan ko yon na ang Panginoon ang nagdala sa akin dito at totoo nga na pag nag-submit ka talaga sa Panginoon at nag-obey ka, mararanasan mo talaga yung presensya ng Panginoon at yung guidance niya sa iyong buhay. Talagang magpla-flourish ang pagiging born again Christian mo. Kaya salamat sa Panginoon dahil ako'y napadpad dito sa COG Madapdap at kasama ako dito sa anniversary na ika-14. Hindi po biro yung makakasama ka ng ganoong kadaling taon na gugugulin mo pa sa pagiging lalong-lalo na inilagay ako ni Lord sa Outreach Department bilang head po. Kaya it's a privilege and I'm so grateful kay Lord dahil patuloy niya akong ginagamit sa department na ito at alam ko na ang Panginoon din niya ako pababayaan, din niya akong iwanan at patuloy akong magsiserve sa Kanya sacrificially, intentionally, and yun po, sa pagmamahal ko sa Panginoon, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya. To God be the glory. Cheers!
Happy 14th anniversary COG So Madam. yun, ako nga po pala si Sister Lisa Vinduan ng COG Madapdap. So yun, nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang isang maikling testimony. I-start ko dito sa mismong COG Madapdap. So yun, before anything else, yun, magandang araw po sa bawat isa. And yun, bago po ako nagsimula o napunta dito sa Madapdap, sa church ng COD Madapdap, yun nga po, nagpipray po ako noon na sa dami po ng mga churches na na-attendan ko, napuntahan ko, hindi po ako tumatagal, hindi po ako nag-i-stay ng sa sobrang tagal talaga. Tapos hanggang sa yung spirit, siyempre pagka nataniman, sabi nga nila, maghahanap yan kung saan siya mag-grow. Then nagpray po ako kay Lord, sabi ko, Lord, dalhin mo ako dun sa church na kung saan is magagamit yung yun nga yung ako na magagamit mo, mag-grow ako doon, and doon ko mapapatuloy yung kung ano yung plano mo sa buhay ko. Then yun, sa di sinasadya, di aksidente na yun sa kaka-invite ng aking tito, si Brother Robert Symbol po. Yun, napunta po ako dito sa COG, and then yun, ang unang naramdaman ko po dito sa COG is yung warm welcome po nila, na kung saan naranasan ko yung na sila isang pamilya talaga. Talagang ituturing ka na pamilya na totoong naglilingkod din kay Lord. Nakitaan ko sila na kung paano bigyan din ng halaga ang bawat miyembro, kung paano mag-grow, kung paano magkaroon ng pagkakaisa sa paglilingkod sa ating Panginoon. So yun ang naging way para mag-stay ako dito. So yun, and hindi ko nga po namalayan na baka mag-iisang dekada na pala ako dito sa COG. So 9 years, grabe. Sabi ko, Lord, salamat at natagpuan ko yung church na talagang kaloob ng ating Panginoon sa buhay ko. And marami na rin mga pangyayari, mga testimony, yung mga sitwasyon na nangyari sa akin habang andito ako. May naalala pala ako yung kauna-unahang kinasal dito sa COG. Kasama kasama ko din po yung buong pamilya ko na nag-attend dito. So yun, nagkaroon ng sitwasyon pero hindi siya naging hadlang para tumigil po ako sa paglilingkod. God is good pa rin po kasi yun nga, ang prayer ko noon na kung saan po ako gagamitin ni Lord, mag-stay po ako. Kaya yun po ang nilaban ko. Nilaban ko na dito sa COG pa rin po ako. Kasama rin po ng aking mga anak. So yun, salamat sa Panginoon. Hanggang ngayon, nananatili pa rin matatag. Dito ko rin, maraming mga correction din akong natutunan dito. Sobra na akala mo hindi mo siya makayanan, pero sa biyaya at tulong ng ating Panginoon, yung mga correction pala na yun ang mas lalo makakapagpahubog po sa atin bilang mga Kristiyano. And yun, yung totoong pag-obey, pagsunod sa ating Panginoon. May mga times na parang nahihirapan ka na, Lord, parang hindi ko na siya makayanan. Pero salamat sa biyaya pa rin po ng ating Panginoon kung bakit tayo pa rin ay nakakapagpatuloy. So, yun nga po ang encouragement po sa bawat isa. And even, sabi ko nga po, marami man mga pagsubok na dumating sa ating mga buhay, pero si Lord pa rin ang patuloy na gagabay sa atin. At yun ang lagi natin pinangahawakan ng lahat ng kanyang mga pangako. Kung gaano po ako katatag ngayon, alam ko na ganun din po ang gagawin ng ating Panginoon sa inyo. And sa tulong ng ating, ito po yung Church of God, World Mission ng ating church, sama-sama po tayo na magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. And walang imposible sa ating Panginoon. Yun ang laging pinangahawakan ko. And maraming mga testimony pa na pwede kong i-share, kaso medyo limitado po yung oras eh. Kaya yun, and salamat din sa ito na rin yung privilege ko na makapagpasalamat sa mga ka-churchmates, sa mga brothers and sisters na laging andyan in times na kailangan mo ng yung mga pagpapayong spiritual. And yun yung pagpaparamdam na isa silang pamilya na kasama mo. And walang iwanan, kahit anong mangyari, magpapatuloy. Sabi ko nga kung saan ako tinawag ni Lord,
ito yung pinag-pray ko, kailangan ko siyang ilaban at kailangan ako manatili dito. And alam ko na darating yung panahon na may gagawin at gagawin pa rin si Lord para magamit ako sa church na to. And as a former discipleship head and ngayon discipleship assistant pa rin, nananatili sa paglilingkod sa ating Panginoon. And yun, bilang paghahanda sa aming ika-14 na anibersaryo. Grabe. Gusto ko kung ano yung naranasan ko dito sa church na to is maranasan din ng bawat isa. Ni-encourage ko po kayo na gusto niyo bang ma-experience kung ano yung experience niyo dito sa church na to. Huwag niyo na pong subukan, gawin na po ninyo. Dito po sa darating na November 16, yun po. Naasahan ko po ang bawat isa. Ini-encourage ko po kayo na dumalo lahat. Kahit sino pwede pumasok sa church na to. Ni-invite ko po kayo na dumalo at makisali, makisaya sa aming pagdiriwang sa aming 14 na anibersaryo. And para ma-experience nyo po kung gaano kasaya, kung paano kumilos ang ating Panginoon sa church na to. Kaya yun po, and salamat and God bless. Hello po, ako po si Sister Myla o Myla Benito. Ako po ay nag-church po dito mula nung natapos yung pandemic. Lumipat po ako dito. Bali, sa iba pa akong church, naglilingkod doon. Lumipat pa ako dito dahil sa mas malapit. Saka nandito na rin po si Auntie ko Dayan na naglilingkod, nag-church. Kaya lumipat po ako dito sa COG Madapdap. Then, naglingkod na rin po ako. Hanggang sa may time na habang naglilingkod po ako dito, nawalan po ako ng trabaho. Doon ko po talaga naranasan yung time na talagang lumuhod po ako sa Panginoon. Kasi yung time na pag okay ka, syempre okay lang, ganon. Pero nung time na nawalan ako ng trabaho, wala lahat. So talagang doon ako lumuhod, nag-aaral doon ang aking panganay, college. Tapos si Gabi. So, ang hirap. So, doon ko talaga talaga na si Lord ay God of provider talaga. Hindi kanya pababayaan. So, yung time na yon si Lord talaga yung pag-asa lang namin. Hanggang sa binigyan ulit ako ng trabaho hanggang ngayon. So, nagpapasalamat talaga ako sa kabutihan ng ating Panginoon. Napakabuti niya. Sa ate, hindi siya nagbabago mula noon, ngayon at magpakailanman talaga. So, Hi, ako nga pala si Pastor Mark Ryan Kayanan, Associate Pastor na COG Madapdap. Ito nga pala ang testimony ng buhay ko. Nung bata pa ako ay high school pa lamang. Naranasan ko na yung rebelding buhay, barkada, inom, alak, dota, pustahan. Hanggang sa isang araw, nag-decide ang tita ko na pauwi ako dito sa Madapdap kasi nung panahon na yon alaga lamang ako ng tita ko. Umuwi ako from Mexico to Madapdap. Nakasama ko ang isang missionary pastor na si Pastor Aida. In-invite ako sa bahay nila para ipakilala nila ang kanyang mga pamangkin at doon nag-start ang journey ko sa pananampalataya at doon ko nakilala ang Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas. In-invite niya ako sa bahay nila. Sabi niya, bibigyan kita ng mangga para sa in-instruct niya yung bahay nila hanggang sa nakapunta nga ako sa kanila. At yung time na yon tinawag na pala si Pastor Aida para mag-pioneer ng church dito sa Madapdap. So, to make the long story short, nag-pioneer siya ng church dito sa Madapdap hanggang sa ako yung nakasama niya, hanggang sa buong pamilya ko nakasama namin na sumamba sa pioneering church ni Pastor Aida. Hanggang ngayon, simula ngayon, 14 years na ang church, nagpapatuloy, naglilingkod sa Panginoon, masaya. At noong 2019, doon ako nakapag-train sa Life Institute ng Life Movers Batch 1. So, doon ko na-encounter ang Panginoon tuluyan. Doon ko talaga sinuko yung buhay ko. And I'm a mechanical engineering by profession. Pero hindi ko na pinursu yun. Ang pinursu ko yung calling ng Panginoon sa buhay ko.
And since 2019, nag-decide ako na after ng training na yon, that God told me na mag full-time na sa church kasi naramdaman ko yung burden, yung passion, yung bigat ng ministry. So, doon ako nag-decide na mag full-time in the ministry at hindi na magtrabaho secular. So, since 2019 up to present, hanggang ngayon, still sinusustain, pinoprovide ng Panginoon yung mga pangangailangan ko, and sa lahat ng mga ng bagay, sabi nga ng quote, when God calls, He provides. And sa lahat ng mga nakikinig ngayon, kung meron panawagan ng Panginoon sa buhay mo, kapatid, huwag mong hindihan yan. Say yes to the call ka lamang, and ang Lord na magpo-provide sa buhay mo. And simula ngayon, hanggang ngayon, 14 years lang church, still growing, and patuloy na pinapalago ng Panginoon yung pananampalataya, yung spiritual, at yung church. At naniniwala ako na marami pa ang pangarap ko sa church at pangarap ng COG Madabdab sa church, na marami pang kaluluwang makasama para sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Siyempre po masaya at payapa po yung kasama ko pong naglilingkod ang aking asawa. Siyempre, sino ba naman po yung hindi masaya kapag sabay po kayong naglilingkod sa Panginoon? Unang-una po, na-encourage po ako bilang asawang pastor sa pamamagitan po ng ating Panginoon, sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Dahil sa kanyang mga salita ay mas lalo po akong lumalakas. Nakita ko po yung pagkilos ni Lord sa buhay po namin, sa buhay ko po. Siyempre, nung sa panganganak ko po, kung gaano kabuti si Lord, kung paano niya ako iningatan, kung paano niya kami ginabayan, and sa lahat ng mga pagsubok na pinagdadaanan po namin bilang pamilya, is talagang nakikita ko po yung pagkilos po ni Lord, kung gaano siya kabuti, gaano siya kadakila, at patuloy niyang pinaparanas ang kanyang biyaya. Ngayon po, sa darating na anniversary po natin, ang encouragement ko po sa buong COG Madapdap is patuloy po tayong magkaisa sa ating Panginoon, patuloy po tayong magkaisa sa paglilingkod sa Kanya, dahil ang tema po natin is one body, one spirit, and one hope. Ang vision ko sa simbahan ay maging vision ng lahat ng miyembro at lahat ng mga leaders ang vision ng ating Panginoon. At yun na yung Matthew 28:19-20, yung go and make disciples to all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey what I have commanded you, and surely I am with you at the end of the age. Sa pamamagitan po ng panalangin, pagsamba, at pagbabasa ng ating salita ng ating Panginoong Hesus. Kapag isa po sa mga ito ay hindi po natin nagawa, sigurado po ako na ang isang leader o ang isang minister ay manghihina. Kaya ang panalangin at ang salita ng Diyos at ang pagsamba ay laging magkakasama. Ito po ay nangyari last October 26, 2025. Na-surprise po ako sa lahat ng mga leaders at sa lahat po ng mga members po ng simbahan na in-appreciate po ako. At syempre bilang pastor, kapag in-appreciate, pinasalamatan ka, mas lalo po tayong na-strengthen, mas lalo po tayo na-encourage, na mas lalo pang paghusayan, pagbutihin ang paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Keep on serving God. Sa buhay po natin, marami mga sitwasyon, marami po mga pagsubok, pero alalahanin po natin na ang tulong po natin ay galing po sa Panginoong Hesus.
Madalas, matumba man tayo, bumagsak, pero alalahanin po natin kung paano po tayo tinayo, tinulungan, niligtas ng ating Panginoong Yesus. Ang tema po ng anniversary po ngayon ay one. Ito po ang kahulugan po nito ay yung pagkakaisa. Unang-una, pakikipag-isa sa ating Panginoong Yesus. Pangalawa, pakikipag-isa sa katawan ni Kristo. At ito po ay yung mga miyembro at ang mga leaders ng simbahan. Gaya po ng huling panalangin ng ating Panginoong Yesus, pinanalangin niya na lahat ng mga disipulo, lahat ng mga mananampalataya ay magkaisa. Ganon din po sa akin, na ang panalangin ko po sa buong COG Madapdap na patuloy pong magkaisa sa iisang layunin, iisang tawag, iisang katawan, iisang pag-asa, iisang misyon, at ito po ay yung parangalan, luwalhatiin, paglingkuran ang ating Panginoong Yesus. He is forever faithful kasi si Lord is patuloy siyang nagiging tapat sa kanyang mga salita. Sa akin naman po is amazing God. Nakikita po namin sa buhay po namin bilang mag-asawa at bilang lingkod ng ating Panginoong Yesus, nakikita ko po kung gaano po ka-amazing ang ating Panginoong Yesus. Pagpalain po tayong lahat.